Ayan mga kaibigan, gagawa tayo ng ating munggo. Sarap. Diba si Madam ng munggo. Ayan, magpainita tayo ng ating mantika at magigisa naman tayo. Napalambutan natin ang ating munggo. Siyempre, magigisa tayo. Tayo ng ating mga ricado. Siyempre meron tayong gagamitin meron tayong bawang at saka sibuyas, kamatis at saka luya o ginger. Ito ang ating mga sahog. Dalawa lang naman kaming kakain, kaya konting hipon, konting pork. Ayan, at meron tayong ilalagay na dahon ng ampalaya. Painitin natin. Ayan, mainit na ang ating mga mantika. Uulahin natin ang ating sibuyas. So, pwede na rin natin sama yan. Bawang kasi sumasama siya. Ayan. Gigisa lang natin sa mga 30 seconds. Go! At syempre, titimplahan na po natin ang asin at paminta. Kasama natin paminta. Ayan, mga simpleng pagkain lang at ulam ang nilituin natin. Kasi, minsan na ano yung magluto, pero, siyempre, ayan, igisa lang muna natin ng mga 30 seconds ang ating bawang at sibuyas. At babalikan po natin yan. Ayan, mukhang translucent na ang ating mga sibuyas. Ilagay na rin natin itong ating luya. Ayun. Kaya tayong mga nanay, kailangan mag-isip tayo ng ating masarap na ulam. Pero simple lang. Isa-bisa. Magdagan natin ng konting mantika kasi parang natutuyo siya. Yun. Bango. Ang bango. Yun na. Bango na kasi yung ating luya. Ginger na aamoy ko na. Of course, ilagay na rin natin itong kamatis. Ito kailangan lutuin natin itong kamatis, yung madurog-durog na po siya para yung lasa niya at ng kamatis ay yung mag-mix ng maigi. Ayan, lagyan na rin natin ng paminta at salt. Mamaya maglalagay tayo ng kaunting patis. Ayan. Kailangan takpan natin yan para malutong maigi. Tatakpan natin para takpan na po natin para malutong mabuti ang ating kamatis. At balikan lang po natin yan. At itong ating munggo, napalambot na po natin ito. Yan. Nalambutin nyo ng mas maaga para pag nag-isa kayo, tuloy-tuloy na pagluluto. Ayan, buksan po natin at naku na, luto na ang ating
kamatis. Yun. Haluin natin para durug-durugin po natin ng maigi para malusaw siya. Ako, ang bango na yan. Lagay na po natin itong ating pork. Mamaya ng ating hipon. Kasi ituloy muna natin. Pinalambot na po natin yung pork. Bibisa na lang po natin ng konti yan. Takpan po natin ulit. Mga 3 minutes, isote natin. Ayan, buksan na po natin. At titimplakan po natin ang patis. Mga 2 tablespoon. Patis para lumasa na po siya. Ayan, may patis na. Yun. Separa natin ang mga biglang tayo ng ating paminta. Konting asin ulit para maglasa na po siya. One minute, i-separa natin. Maglalagay po tayo ng mga half cup ng tubig bago natin ilagay yung ating munggo. Kaya para yung mga dikit-dikit niya ano natin. Ayan. Papakuloy natin maigi bago tayo mag-a-add ng ating munggo. Takpan pa rin natin para kumulo siya. At susunod na natin ang ating munggo. Ayan, buksan na po natin at kulong-kulo na. At saka po natin idadagdag ang ating shrimp. Yun. Ayan. Kaya po natin pinapahuli ang ating hipon para hindi siya masyadong maluto. At kukunat po yan pag yung pinaunan nyo. Ngayon, ito, maglalagay na po tayo ng ating munggo. Wow! Munggo. Ayan. Sala natin ng konti. Ito po ang ating ampalaya. Pinrosin po natin yan kasi pag kailangan natin, dudukutin natin. Ayan, yun na yan. At maglalagay po tayo ng kaunting panlasa. Pwede po sa inyo kung anong klaseng panlasa ang gusto nyo. Ayan, pakikuloy natin bago natin i-add ang ating ampalaya. At malapit na. Luto na kagad yan. Kumulo. Siyempre, takpan natin. Ayan, buksan na po natin at kulong-kulo na. I-add na po natin ang ating ampalaya. Add na po natin yan. Sarap, maraming ampalaya. Yun.
Sarap nito. Kaya lang, natin, magpiprito sana ako ng kaya lang, naubusan ako ng isda. Ayan, hayaan po natin matunaw yung kasi frozen siya ng konti. Huwag na po natin takpan. Okay. Ayan, tikman na po natin kung tama ng ating mga panlasa. Sarap, sarap. Dagdag lang po tayo ng konting asin kasi yung ating ampalaya ay frozen kaya may kaunti siyang tubig. Okay na. Ang sarap na. Ito lang ang simpleng lunch natin. Munggo. Munggo. Ayan. Yan ang ating finished product ng ating munggo. Sarap. Okay, ito na po ang ating finished product ng ating masarap na munggo. At sana masubukan nyo pong gawin ito sa inyong mga tahanan. Kaya, kung hindi man magustuhan ng mga anak ninyo dahil sa mapait, ay mas tayo naman mga magulang at saka tiyak na paborito natin to. Lalong-lalo na kapag may pritong isda. Yan na. Wow! Ayan, thank you guys for watching at sa susunod, luto naman tayo ng iba pang mga gulay. Paki-comment down below kung gusto niyo pong magluto tayo ng iba-ibang gulay. At iluluto po natin lahat yan. Okay, ang inyong lingkod, Madam Elvira's Kitchen. Thank you guys for watching. Bye-bye! I love you guys.